Kahapon, pinag-usapan na natin yung kay Riza Tanas Ontiveros at yung kanyang panunupil ng karapatang pantao. No? Ang latest po dyan, abay nagsalita na itong si Maurilio, si alias Ariel, at nagsabi na walang katotohanan yung sinasabi ni Riza Tanas Ontiveros na siya ay binayaran para bumaliktad. Well, nasa sa inyo na po yan kung sinong paniniwalaan nyo. No? Pero ako, mas naniniwala ako dito kay Maurilio kasi alam ko naman na he has nothing to gain by retracting his testimony. Unang-una, nabayaran na siya. Pangalawa, binibigyan siya ng proteksyon. Pangatlo, siyempre, dahil tinitira niya mga kalaban ng Marcos Jr. administration, talagang pangangalagaan siya kung siya ay hindi babaliktad. So mas malaki mawawala sa kanya kung siya ay bumaliktad at talaga namang baka supili na rin siya. Yung mga vloggers na wala namang ginawa kundi nagdiskurso lamang sa mga aligasyon niya, dinimanda na ng cyber libel, no? Ano pa kaya kung yung witness mismo na bumaliktad? Siyempre, naintindihan ninyo na kung siya'y nanahimik, baka makakuha pa siya ng karagdagang bayad galing kay Riza Tanas Ontiveros at saka siya ay protektado pa ng administrasyon kesa ngayon na sigurado magsisimula na ang panggigipit sa kanya. So ako naniniwala ako kay alias Ariel, no? Dahil tingin ko naman wala talaga siyang mahihita sa kanyang pagbabaliktad other than magkakaroon siya ng malinis sa konsyensya. At talaga namang hindi natin maayaalis ang kahalagahan ng isang malinis sa konsyensya, no? Dahil ang ating buhay dito sa mundong ito, it is on borrowed time. Only God knows kung kailan tayo tatawagin muli. At I guess yung paglilinis ng konsyensya is one way na kapag tayo tinanong ni San Pedro anong nagawa mo sa daigdig na yan, sasabihin naman niya, naiswalat ko po ang katotohanan na meron talagang makapangyarihan na dati, siya daw po ay tagapagtaguyod ng karapatang pantao, ngayon po, nagtatanim ebidensya, tanim testimonya, para lang gipitin ng mga kalaban. No? Lalong-lalo na yung mga gaya ni Pastor Apollo Kibuloy. Ako po'y hindi talaga ako follower ng KOJC, pero naniniwala po ko na lahat ng pananampalataya na talagang nagtuturo kung anong sinabi ng ating Panginoon sa Biblia ay dapat talagang bigyan ng respeto. Yan naman po'y nasa ating saligang batas, no? Yung freedom of religion. Talaga naman pong grantyado ng ating Estado na lahat ng tao ay malayang magkaroon ng pananampalataya, no? At hindi maghimasok ang Estado para pigilin ang pagdami ng hanay ng mga nananampalataya at hindi mag-iendorso ang Estado ng kahit anong pananampalataya. At ang sa akin naman po bilang isang Kristiyano, basta ang pagtuturo ng isang pananampalataya ay mayroong Panginoon na pwede magpatawad sa ating mga kasalanan at magbibigay ng bagong buhay pag tumanggap kay Kristo, sa akin po, yan po ay dapat talagang suportahan. No? Of course, may iba-ibang mga simbahan na talagang they disagree with the basic teaching ng KOJC, lalong-lalo na yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na siya ay anak ng Panginoon. No? Pero sa akin, wala naman akong problema dyan dahil lahat naman po tayo ay anak ng Panginoon. In fact, lahat tayo ay hinugi sa imahe ng Panginoon, lahat tayo na nananampalataya ay anak pa rin ng Panginoon. So sa akin, basta ang tinuturo ng mga pananampalataya ay kabutihan, ay naku po, talagang suportado ko po sila. Kaya ganyan din ang aking pagsuporta kay Pastor Kibuloy, gaya ng aking pagsuporta sa lahat ng mga pananampalataya. Now, anyway, so hayaan po nating umusad yung reklamo ni Riza Tanas, no? Dahil makikita naman natin kung talagang nagsisinungaling itong si alias Ariel, no? Na si Maurilio ngayon, no? Na pinangalanan na siya kung sino siya, no? At siyempre, kilala naman kung sino siya dahil si Riza Tanas naman talaga ang di umano nagbigay sa kanya ng pera at kumuha sa kanya para magbigay ng falsified testimonya sa Senado, no? Na yan naman po ay mahihimay-himay din, no? Dahil dinimanda niya yung mga vloggers, syempre pwede namang sabihin ng mga vloggers at saka ni Maurilio kung ano talagang katotohanan. Sana nga lang lumabas na kaagad yan, no? Dahil alam naman natin ambisyosa ang Riza Tanas, no? At nais nating malaman kung dapat bang suportahan pa siya sa kanyang mga ambisyon na mas mataas na opisina. Pero sa tingin ko, hindi na po talaga yung karapat-dapat, no? Dahil ang tao nang namemeki ng ebidensya ay para po yung kapatid na magnanakaw na rin, no? Dahil nagsisinungaling. Pero ang masama po rito, yung kanyang pagsisinungaling, pagdawit sa mga tao sa isang non-bailable offense.
hindi lang po yan si Pastor Kibuloy, pati po ako nung inimbestigahan niya sa Senado ang kanyang asta para mayroon na siya napatunayang pagkakasala ko. Na sa katunayan naman po, wala talagang kahit anong ebidensya. Ako nga po kahapon binabasa ko yung information ng non-bailable sa akin. Diyos ko po, ang kanilang information laban sa akin, kaya ako nakasuhan ng non-bailable dahil daw ako daw po ay naglakad para sa renewal nung lisensya ng Lucky South 99. Kailan pa yan naging krimen kung ikaw ay isang abogado? Hindi nga naglakad nag-follow up nga lang ako. Tinanong ko lang anong kulang na mga dokumento. At sinabi naman sa katanungan ni dating Senadora Binay kung ako'y ng braso, hindi naman po. No? So actually, sa takdang panahon po, pwede naman kung questionin mismo yung impormasyon sa pamamagitan ng motion to quash. Ang ibig sabihin yan is sabihin na natin totoo anong krimen ko. Yun naman pong aking ginawa ay pagpapalo up lamang para mansigurado ng operasyon ng isang pogo ay legal. Dahil talaga namang bagamat si Presidente Duterte ang gumawa ng paraan para ma-regulate yan, sa panahon pa naman ng mga dating presidente, gaya ni Presidente Aquino, nagsimula na yung mga pogo-pogo na yan. No? Kaya yan ginawa ng regulasyon ni Tatay Digong dahil nga walang kita ang gobyerno at saka mas mabuti na nalalaman natin kung anong gawain nila. Para kung meron sila mga kriminal na gawain, kahit papano, may say pa rin ng gobyerno kaysa naman completely unregulated sila. Pero anyway, hindi naman natin uubusin ang panahon natin kirisatanas sa antivirus dahil meron pang mga iba't ibang mga balita na dapat natin bigyan ng importansya. Ito po yung impormasyon na naunahan na tayo ng Vietnam pagdating po sa paglago ng ekonomiya. Totoo po yan. Naalala ko po nung mga panahong 1976, unang umikot sa Southeast Asia yung aking nanay, diring-diri po siya sa Vietnam. Kasi napakahirap ng Vietnam. Yung mga panahon na meron na tayong POCA Art Center, yung mga panahon na laganap na yung mga export processing zones natin, talagang, pasensya na po sa term, pero nandiri po talaga yung nanay ko. Ang dumi-dumi daw ng Vietnam, mahirap na mahirap. Kasi nga po galing sa gera ng Vietnam, no? Naalala nyo, binomba talaga sila ng mga Amerikano sa napakatagal na panahon at itong mga 1970s lang tumigil ang gera dyan at siyempre matagal yung proseso ng pagre-rebuild ng kanilang ekonomiya. Pero ang tingin ko po, yung katotohanan na talagang nasira ang kanilang bansa dahil doon sa gera kung saan ginamit na battle zone ng Amerikano ang Vietnam laban nila sa China at sa Russia, ay dahilan para completely masira ang infrastruktura ng kanilang bansa at ng kanilang ekonomiya. Pero wala pang 20 years, eto na po, tumayo na po ang Vietnam at ngayon, naunahan na ang Pilipinas.